Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na ta with evidence. Good news mga kabibig sa mga supporters ni Senator Marcoleta. Ito ha, good news to. Ay, sana makalabas na si Senator Marcoleta. Sana dinggin ang maraming panalangin na they're praying na sana lalabas ang katotohanan, in the same time, mabibigyan ng totoong hostisya para kay Senator Marcoleta. O eto na kabibig ha, nabasa ko kabibig ito. Naku po. This thrilling to. 8 witness ang titistigo sa bail hearing ni Senator Marcoleta. Meaning, may 8 witness si Senator Marcoleta na magwi-witness sila na si Senator Marcoleta ay walang kasalanan. Kasi si Senator Marcoleta ay nag-request ng bail. Yung pansamantalang makalaya at magpapiyansa siya. And because of that, kailangan ng mga witnesses. 8 witnesses ang iprepresenta ni na Senator Marcoleta para mapanigan siya ng Sandigan Bayan. Sabi ng iba, ay naku kabibig, kahit 100 witnesses pa yan kabibig. Kung ayaw ni Bangag, ayaw talaga. Kung walang signal kay Bangag na yes, hindi yan makakalaya si Marcoleta. Pero, mag-isip-isip na si Bangag. Kasi, ang ang INC, malaking tulong yan sa mga posibleng tatakbo sa 2028 under his administration. So, if Bangag is willing to risk everything, kasi akala ni Bangag, ay nako, yung mga pobre, katulad natin, ay mabibili lang yan ng pera. Mabibigyan lang yung ayuda, boboto na yan sa atin. Excuse me, Bangag. Bangag talaga ang utak mo dong. Nag-iba na ang klase ng mga botante ngayon. Ang mga botante ngayon, wais na. Kasi tinuruan nyo kami maging wais. Noon, kumpiyansa kami sa mga politiko, naniniwala kami sa mga magandang statement sa mga politiko, mga pangako sa mga politiko. Pero after ng VP Sara at BBM tandem, namulat na ang maraming, lalo na ang mga DDS na nabudol, namulat na kami na, sige, bibigyan nyo ka ng, for example, magkaroon ng ganitong klaseng mekanismo sa eleksyon. Pasensyahan mo na. Hold here, accept here, sorry, I will not vote for you. Ito kabibig ha. Balik tayo sa ating topic. Ito nabasa ko kabibig ha. Nabasa ko. Ito. Basahin natin. Nakatakdang tumistigo ang 8 witness sa bail hearing ni Senator Rodante Marcoleta sa kasong plunder kaugnay ng umano'y hindi pagdideklara ng 75 million campaign donations noong 2025 election. Yan lang ha, 75 million kasong plunder na pinakulong. Di ba? Ito'y matapos tanungin ni Associate Justice Carl Miranda, 3rd Division Chairperson, ang prosekusyon kung ilang testigo ang kailang ipapresenta sa bail hearing sa September 3. Inisyal sa sinabi ng prosecutors na target nilang ipresenta ang lahat ng 12 testigo na nakalista para sa kanilang trial proper sa bail hearing. Sa huli, binawasan ng prosecutors ang bilang ng kailang testigo sa 8 matapos pumayag ang kampo ni Marcoleta na mag-stipulate na public official na noon ang senador na matanggap ng campaign donation. Target naman na isasagawa ang huling araw ng bail hearing kay Marcoleta at 3 pa kanyang kapwa-akusado sa October 1. Yun pala ang bail hearing. Nako. Ano sa palagay yung kabibig? Makakalaya kaya si Senator Marcoleta? Ay nako.
sa dami-daming problema ng bansa, 'di ba? Ito pa Sandigang Bayan nagpasok ng not guilty plea para kay Marcoleta sa pagblabag sa PD46. Nagpasok ang Sandigang Bayan First Division ng not guilty plea para kay Senator Marcoleta matapos tumanggi ang senador na maghain ng plea sa paglabag ng Presidential Decree No. 46 dahil sa nakabimbing motion sa Korte Suprema. Sa ilalim ng PD, ipinagbawal ang pagtanggap ng mga public official ng mga regalo. May kaugnayan ito sa 75 milyong hindi umano idineklarang natanggap na donasyon ni Marcoleta bago ang 2025 midterm elections nang tumakbo siya bilang senador. Nauna nang sinabi ng ombudsman na binayaran ang buwis para sa naturang donasyon noong December 2025 o halos 11 buwan matapos ang ibigay ang donasyon noong Enero 2025. Subalit, nanindigan ang senador na inosente siya at tinawag na politically motivated ang mga kaso laban sa kanya. Hay nako mga kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Preventive suspension hearing ni Marcoleta pansamantalang itinakda sa August 18. Grabe, no? Pansamantalang itinakda ng Sandigang Bayan 3rd Division ang pagdingig para sa preventive suspension ni Senator Marcoleta sa araw ng Martes. Ang unang araw naman ng bail petition hearing ng senador para sa kasong plunder ay itinakda sa Setyembre 3. Inanunsyo ito ng Sandigang Bayan 3rd Division Chamber Associate Justice Carl Miranda kasabay sa pre-trial proceedings ni Marcoleta at ng kanyang tatlong kapwa-akusado na non-bailable case. Una rito, pinag-utos ng korte noong July 22 kay Marcoleta na ipaliwanag kung bakit hindi siya pansamantalang suspendhin bilang senador. Nagsumite naman si Marcoleta ng kanyang manifestation noong August 3 na humihiling na pigilan ang pag-issue ng kanyang preventive suspension subalit wala pang komento dito ang prosekusyon. Pagdating naman sa bail petition ng senador, kinokumpirma ng mahistrado na naghain si Marcoleta at kapwa niya akusado ng kanilang petisyon para makapagpiyansa. Matatanda ang humarap si Marcoleta kasama si dating Representative Mike Defensor, Joseph Espiritu at Aristotle Viray sa kasong plunder kaugnay ng hindi umanong pagdeklara ng 75 million campaign donations ng senador noong 2025 elections. Nako kabibig, ano ang iyong reaction hinggil dito? Makakalaya kaya si Senator Marcoleta knowing 8 witnesses ang testigo? Di ba? Ano kaya ang plano ni BBM? Pero alam niyo kabibig, no? Feeling ko lang, no? Kung itong si Marcoleta ay hindi aanib sa gobyerno ni BBM, hindi ito makakalaya. Hindi ito palalayain ni BBM. Feeling ko lang kabibig, no? Baka magbibigay kondisyon si BBM sa INC. Baka sabihin ni BBM, o sige, para makalaya yan si Marcoleta, ang aking gusto, pag meron akong pipiling tumakbo, lahat ng INC members ay boboto nito. Ano sa palagay yung kabibig? Pwede kayang gamitin pang blackmail yan ni BBM? Pero alam ko kabibig, malapit na yan makalaya si Senator Marcoleta. Malapit na yan kabibig. At masyashock na lang yung impeachment trial. Lalo na ang prosecution dyan, pinamumunuan ni Jinky Luistro. Masyashock na lang sila na uupo si Senator Marcoleta at mag-i-interrogate sa mga witnesses nila. I'm sure. Malapit na yan. Lahat ng mga, si Senator Alan Peter Cayetano hindi dumating this week sa impeachment. Kasi sabi ng iban, ginigipit niya ni Ping Lacson, hinahanapan niya ng butas ni Ping Lacson. Kaya si Senator Alan Peter Cayetano ay hindi dumating. So wala na masyadong malakas sa minority. Don't tell me. Senator Ruben Padilla. Pero Senator Ruben Padilla, ginigipit na rin. Minensyon ni Bunuan. At si Bongo daw, si Ruben Padilla, si Bongo, nakatanggap daw, may mga insertion sa budget daw. Sinagot naman ni Senator Ruben Padilla, excuse me. Oo, inamin namin yan. Pero for FLR, for later release.
Nanlilimos kami ng budget sa gobyernong ito kasi oposisyon kami. At hindi naman ibig sabihin pag may mga proyekto kami sa DPWH ay napagawa na lahat. Nabigyan na yan ng budget. Wala. Hindi ibig sabihin na meron kaming di umano'y proyekto sa DPWH ay manakurakot kami. Diba? Kaya nga kabibig si Senator Pia Cayetano nagalit. Nagalit sa mga komento ni Bunuan. Hindi parang bakit ang mga senador ang tinatarget nila? Bakit name dropping talaga? Lahat naman ng senador ay merong mga proyekto. Ang tanong, sino kaya sa mga senador ang nabigyan ng pondo? Kasi lahat ng mga senador may mga insertions yan. Hindi naman insertions, may mga budget yan na ganito, ganyan, ganito, ganyan. Ang malaking tanong, sa lahat ng mga gustong programa ng mga senador, sino sa mga senador ang nabigyan ng budget? Sino sa mga senador ang hindi nabigyan ng budget at hindi nag-push through ang kanilang proyekto? Kawawa naman itong si Bongo at saka si Senator Ben Padilla na name drop, and in fact, nanlilimos pa nga sila ng budget. Para lang talaga siraan si Senator Ben Padilla, no? Kasi marami ang naka-appreciate kay Senator Ben Padilla on how he interrogate witnesses sa impeachment ni BP Sara. Siya, sabi nila, si Senator Ben Padilla, ang bobo niyan. Wala tayong makukuha sa kanya. Let's face the fact. Hindi naman siya lawyer. Pero, yung way ng pag-question, pag-interrogate ng Senator Ben Padilla, makamasa ang dating. Talagang pinopoint out niya kung ano ang gusto ng masa. Pinopoint out niya kung ano ang gustong ipaabot ng mga masang Pilipino. Senator Ben Padilla is bringing the name of the masses. Kaya maraming nagmamahal sa kanya. Aside from the Muslim community, may mga Pilipino talagang supporter kay Senator Ben Padilla. Kaya nga nag-number 1 senador, di ba? Nag-number 1 senador si Ben Padilla, tapos sabihin yung bobo. Kayo, ano kayo? Kung si Senator Ben Padilla ay bobo sa paningin nyo, ano ikaw? Hindi ka nga yung mga nagsasabing bobo Senator Ben Padilla, try to run for a public official, public position sa government. Kaya mo bang ipanalo ang sarili mo? Kapag hindi mo kayang ipanalo ang sarili mo, do not point finger to Senator Ben Padilla. Do not say Senator Ben Padilla is bobo. Kasi yung pagiging senador, hindi yan kung gaano katalino. Ang pagiging senador is how you able to reach out to people. Yung mga palaging sinasabi ng prosecution para sa taong bayan, kasi hindi namin nararamdaman. Buti pa si Senator Ben Padilla, ramdam namin na alam niya ang mga lugar sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao, napuntahan niya ang Muslim provinces at naramdaman ng ating Muslim brothers and sisters na may boses sila sa Senado. Yun kabibig. We're praying sana makalabas ang Senator Marcoleta. Kasi excited ako na si Senator Marcoleta ay tatayo dyan sa podium sa impeachment trial at magtatanong sa mga witnesses. And I'm sure, hindi naman pichi-pichi yung mga pagtatanong ng Senator Marcoleta. Hindi naman yung Senator Marcoleta na hindi ready. Time will come. Makakalabas si Senator Marcoleta. Let's pray for that. Amen. Yun lang po kabibig ang ating lipak-lipak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.